I welcome you to our first ang tawag dyan, Tagalog session. Okay? And then I also would like to acknowledge the presence of one of our catechists, si Sir Ronald de Guzman. So tonight's catechist teacher would be Miss Christy Ann Marie Pasquin. Okay, say hello, ma'am. Hello po, good evening. Ayan. So, for everyone, Miss Christian is she's a second courser BSc accounting. She worked in a bank as case investigation auditor for 26 years, and then now she's taking up masters for her second course BS psychology major in clinical psychology at UST. Okay ha, di ba? Tingnan nyo yung mga teachers nyo, hindi pitsugin ha. May mga sinasabi ang ating mga guro. Okay? And then she's married to our EMHC in Christ the King, si Kuya Lito Paskin. And then they have three sons. Yung eldest niya po is a doctor already. And then yung second niya is working in Citibank. And then the third one is in third year medtech. Oh, wow, ang ganda ng resume mo, Christian. Thank you very much for sana ma-inspire natin yung mga young people natin to do better also. And sana ma-inspire natin sila na even they have a different course, yung pang regular life, meron yung spiritual life natin, mapabuti din natin and sana maging katikista rin kayo, okay? Para meron namang may papalit sa amin later on, okay? So, kailangan nating malaman kung ano ba talaga ang ating pananampalataya para ipapahayag natin si Kristo sa buong mundo. Okay, so will not take so much of your time. Ayan na po si Teacher Christian to start with our very first Tagalog session, kasaysayan ng pagliligtas, lumang tipan. Take it Okay. away, ma'am. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat, Ma'am Alma, sa introduction. So, welcome to the Catechetical Ministry ng Christ the King Parish Green Meadows. Actually, ang teacher po ngayon dapat si Teacher Cheryl, pero masama po ang pakiramdam. So, pagtiyagaan niyo po ako. Okay. So, ako po ay nagagalak na magiging guro ninyo sa gabing ito. Ako po nga si Christian Marie. Ang topic natin ay ang kasaysayan ng pagliligtas ng lumang tipan o ang tinatawag natin na Old Testament. Okay, so dito natin malalaman kung ano ang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng tao sa lumang tipan. So, alam po ba ninyo na ang buong kasaysayan ng Biblia ay kwento ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Ang Diyos na umiibig, nagpapatawad at nagliligtas. Ito ay kwento ng biyaya at katapatan ng Diyos sa tao. Sa madaling sabi, ito ay ang love story ng Diyos sa atin. Okay? So, maraming kwento sa Biblia, lalo na sa Lumang Tipan. Ito ay mga simbolo o parabola. Ang mga ito ay hindi palaging literal, pero totoo sa kanilang mensahe at aral tungkol sa Diyos. Hindi nakita ng mga apostoles ang lahat ng pangyayari, pero natutunan nila ang kahulugan nito at ibinabahagi sa lahat, lalo na ang plano ng Diyos kay Jesus. Pero bago po tayo magpatuloy, ay sa ating pag-aaral ay manalangin po muna tayo. So in the name of the Father, of the Son, Holy Spirit, Amen. Amang makapangyarihan, lumalapit po kami sa inyo na may bukas na puso at masigasig na isipan sa pagsisimula ng aming pag-aaral tungkol sa kasaysayan ng aming kaligtasan. Maraming salamat po sa biyaya ng pananampalataya at sa inyong pagtawag sa amin, lalong palalimin ang aming kaalaman at pagmamahal sa inyo. Ipadala po ninyo ang inyong banal na espiritu upang gabayan ang aming pag-aaral.
Buksan mo ang aming puso sa inyong katotohanan, palakasin ang aming pananampalataya, at ihanda kami ng marapat upang tanggapin ang mga sakramento ng pagsisimula. Inang Maria, Inang Simbahan, ipanalangin mo po kami. Hinihiling po namin ito sa pangalan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Amen. In the name of the Father, of the Son, Holy Spirit. Amen. Alright. So, gaya ng nasabi ko po kanina, ito ang kwento ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At ang simula ng pagmamahalan ay sa paglikha. Kaya ang simula ng lahat ay hindi kasalanan kundi pag-ibig. Lumikha ng Diyos ng mundo dahil sa pag-ibig. Ginawa niya ang tao ayon sa kanyang larawan at mabuhay sa piling niya sa pag-ibig. Kaya tatalakayin natin ang kasaysayan na pagliligtas ng kwento ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Tanong, alam ba natin ang ating kwento? Tayo ba ay tinawag ng Diyos na maging Kristiyano o aksidente lamang ito? Ang maaaring tanong ay, bakit ka Kristiyano? Dahil ba ipinanganak ka sa pamilyang Katoliko? Dahil ba tradisyon ng pamilya ang magsimba tuwing linggo? O dahil malinaw mong pinili na mahalin at sundin si Kristo? So marami sa atin ay lumaki bilang Katoliko. Kaya minsan ay parang automatic na lang ang pagiging Kristiyano. Binyag sa pagkabata, simba, kumpil, kasal sa simbahan at iba pa. Ngunit, ang pagiging Kristiyano ay hindi aksidente at hindi lang tradisyon. Ito ay una tugon sa pag-ibig ng Diyos. Personal na pagsuko at pagtitiwala kay Jesus. Piniling sundin si Kristo, hindi dahil kailangan, kundi mahal natin siya. So sa pamamagitan ng pananampalataya, tinanggap ng tao ang Diyos na nagpapakilala sa Kanya at malayang iniaalay ang kanyang sarili sa Diyos. Ito ang simula ng pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos. So, ulit, ang pananampalataya ay hindi otomatikong nakukuha dahil lang sa pagiging anak ng mga Kristiyano. Pangalawa, ito ay isang personal na desisyon. Okay? So, isang malayang pagsang-ayon sa Diyos na nagmamahal at naghahayag ng kanyang sarili. At pangatlo, kaya't bawat Kristiyano ay tinawag na palalimin at isabuhay ang kanyang sariling pananampalataya, hindi lang basta manahin ito. Alright. So dito, si Jeremiah. So dito, bago pa kita inanyuhan, so ang buod nito ay ipinapakita ng talatang ito na ang Diyos ay may plano sa bawat isa sa atin. Malinaw po yon. So hindi aksidente ang ating buhay at hindi rin aksidente na tayo ay mga Katolikong Kristiyano. Tulad ni Jeremias, tinatawag din tayo ng Diyos upang ipahayag ang kanyang pag-ibig sa ating panahon. Kung mapapansin niyo po, kanina ko pa sinasabi yung word na pag-ibig, no? So, ganyan tayo kamahal ng Diyos. So, ito ay ugnay sa ako ay simbahan dahil bilang bahagi ng simbahan, tayo ay mga misyonero at kasama sa patuloy na kwento ng kaligtasan. So, ang Diyos ay may plano sa bawat isa sa atin. Sa pag-uulit ko, no? So tulad ni Jeremias, tinawag din tayo ng Diyos. Hindi bilang propeta kagaya niya sa lumang panahon, kundi bilang mga Katoliko na magpapatuloy sa kanyang simbahan. Kaya kapag sinasabi nating ako ay simbahan, sinasabi din nating ako ay tinawag ng Diyos upang maging bahagi ng kanyang plano ng kaligtasan. Kaya't ang simbahan ay hindi lang lugar. Ito ay misyon na tinawag tayong gagampanan. Okay. So, dito, alamin muna natin kung ano ang pananampalataya. So, ito ay pagtitiwala sa Diyos kahit hindi lahat nakikita. So, ito ay tugon
ng tao sa pag-ibig at biyaya ng Diyos. So ito ay nababasa sa Hebreo 11 verse 1 na ang sabi, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga buhay na hindi nakikita. So, ano naman po kaya ang biyaya o grace? So, dapat natin maintindihan, no? So, ang biyaya ay libreng regalo ng Diyos. Hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi mahal niya tayo. Biyaya ang nagbibigay lakas para maniwala at magbago. Sabi nga sa Efeso, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. So ang kumpil ay hindi katapusan ng pag-aaral ng katekismo, kundi simula ng misyon, ang maging tagapagdala ng mabuting balita ni Kristo. So batay sa humilya ni Pope Francis ng World Youth Day 2023, ang pananampalataya ay personal na tugon ng tao sa Diyos na naghahayag ng kanyang sarili. At idagdag pa, hindi sapat na ang isang tao ay ipinanganak sa isang kristyanong pamilya. Kailangan siya mismo ay personal na pumili at yumakap sa pananampalataya. Kaya malinaw na hindi ito tungkol sa tradisyon lang o sa pamilya natin. Ito ay tungkol sa sariling desisyon nating tumugon sa tawag ng Diyos. So sa ating paglalakbay ng pananampalataya, ayon kay late Pope Francis, may tatlong hakbang na tunay na pananampalataya. At ito ay ang una, magliwanag, makinig at huwag matakot. Ang mga salitang ito ay paanyaya para sa bawat isa na huwag manatiling Kristiyano sa pangalan lamang, kundi sa gawa at sa puso. So kaya ang tanong ngayon sa inyo ay, paano mo pinapalago ang relasyon mong ito sa Diyos? Okay, alright. So ayon pa rin kay late Pope Francis, ang ibig niyang sabihin ng magliwanag, ipakita ang presensya ni Kristo sa pamamagitan ng pag-ibig at kabutihan. So, ano ba yung pagliliwanag na yan? So, ang pagliliwanag ay hindi tungkol sa pagiging sikat, kundi sa pagiging buhay na patotoo ng pag-ibig ng Diyos. Iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Sa anong paraan mo maipapakita ang liwanag ni Kristo sa buhay, ay sa bahay, sa eskwela, sa opisina o sa barkada? Pangalawa, makinig, sabi niya. So, pakinggan si Jesus sa panalangin, sa salita ng Diyos at sa konsensya. So, ang sabi pa niya, ang pananampalataya ay personal na ugnayan. Nangangailangan ng pakikinig. Alright? So, ang sabi pa niya, huwag matakot. Huwag kang matakot pumili ng mabuti kahit na mahirap. Ang Diyos ay kumakausap sa ating puso. Okay? So, hindi lang sa mga dasal, kundi sa katahimikan din natin. So, kailangan nating manahimik para mapakinggan natin ang sinasabi ng Diyos sa atin. So ang bawat isa ay may natatanging tawag mula sa Diyos. Lahat tayo. So hindi ka lang bahagi ng grupo. Ikaw ay personal na kilala niya. Ako at kayo. Alright? So ngayon, pipiliin mo ba si Kristo sa sarili mong desisyon? Dahil ang kumpil na inyong tatanggapin ay tanda ng sariling opo ninyo sa Kanya, hindi dahil sinabi ng iba, kundi dahil pinili nyo siyang mahalin at sundin. Kaya habang papalapit tayo sa pagtanggap ng kumpil, tanungin ang inyong mga sarili, pipiliin ko ba si Kristo sa sarili kong desisyon? Dahil ang tunay na pananampalataya ay hindi lang pangalan sa binyag. Ito ay pamumuhay na may liwanag, pakikinig at tapang. At ito'y ayon kay late Pope Francis. So, piliin mong tumugon ng may tapang at pagmamahal, sabi niya.
Ang Diyos ay hindi lang Diyos ng ating pamilya. Siya ay Diyos mo rin. Personal mong kaibigan. Personal nating kaibigan. Sa makatuwid, ang pagiging Kristiyano ay isang tugon sa tawag ni Jesus. So, paulit-ulit natin po sinasabi, no? So, isipin ninyo kung bakit ninyo gusto tanggapin ang sakramento ng kumpil. Ang kumpil ay hindi lang isang seremonya. Ito ay personal na pagpapatibay ng pananampalataya. So, ipinapaalala ni late Pope Francis, maging matapang, maging liwanag, maging totoo sa iyong pananampalataya. Para sa mga converts, kung may converts dito, dating iba ang relihiyon or walang relihiyon, hindi aksidente na narito po kayo. Hindi dahil tradisyon ng pamilya, kundi dahil tinawag ka ng Diyos sa kanyang pamilya. Pinili mong tumawag sa sagot na ito. At ngayon, ikaw mismo ang nagsasabing, Oo, Panginoon, sa inyo ako. Okay? Alright. So kung ang pagiging Kristiyano ay hindi aksidente, kung ganon, ano ang ebidensya sa buhay natin na talagang kay Kristo tayo? Makikita ba sa ating salita, gawa, at pagpili araw-araw? So ang kumpil ay hindi katapusan, ika nga kanina, no? Sa pag-aaral ng katekismo, uulitin ko, kundi simula ng misyon, ang maging tagapagdala ng mabuting balita ni Kristo. Okay. Sa pagtanggap ng kumpil, hindi lang natin pinagtitibay ang ating pananampalataya. So tinatanggap din natin ang misyon ni Kristo. Ibig sabihin, bawat isa sa atin ay isinusugo upang ipagpatuloy ang gawain ni Jesus. Magpahayag ng pag-ibig, katotohanan at kabutihan sa mundo. Kaya habang naghahanda kayo sa kumpil, tanungin ninyo, paano ko may isa sa buhay ang misyong ito sa araw-araw? Alright? Ang mabuting balita, sabi dito. So, ito ang pinakapuso ng ating pananampalataya, ang mabuting balita. Si Jesus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan at muling nabuhay upang bigyan tayo ng pag-asa at buhay na walang hanggan. Ito ang mensaheng ating tinatanggap sa kumpil at ito rin ang mensaheng isinusugo tayo ni Kristo sa na ibahagi sa iba. Kapag narinig ninyo ang salitang mabuting balita, ano ang pumapasok sa isip ninyo? Ang mabuting balita ay hindi lang mensahe. Ito ay isang tao mismo. Sino po? Si Yesu Kristo. Okay? So ang mabuting balita ay hindi lang kwento ng nakaraan, ito ay buhay at totoo ngayon. Si Jesus ay patuloy na gumagabay at nagmamahal sa atin. Kapag sinasabi nating ipahayag ang mabuting balita, ibig sabihin ay ipahayag natin si Kristo mismo. Okay po? Okay. So, tanong, bakit kailangan alamin ang kasaysayan ng ating kaligtasan? So mahalagang alam natin ang kasaysayan ng ating kaligtasan dahil dito natin nakikilala ng mas malalim si Jesus. Sabi niya sa Ebanghelyo ni Juan, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kung gusto nating sundan siya, kailangan muna nating maunawaan ang kanyang kwento. Kung paano tayo minahal, niligtas at tinawag na maging kanyang mga alagad. Ang pananampalataya ay hindi lang personal, uulitin ko po, ito ay isang misyon. Kapag nakilala natin si Kristo bilang daan, katotohanan at buhay, kailangan din nating ibahagi siya sa iba. At ito po yung meaning ng ating pagkukumpil, no? Ang maibahagi natin ang ebanghelyo sa iba. Kasi na-strengthen tayo ng Holy Spirit na na-receive natin nung binyag. So ito ang puso ng ating pananampalataya. Si Jesus ang tanging daan patungo sa Diyos Ama, patungo sa langit.
Hindi sapat ang pagiging mabait o relihiyoso lamang. Kailangan nating makilala, sundin at mahalin si Kristo sapagkat siya lamang ang daan ng kaligtasan. So, kailangan nating dumaan. Sabi nga dito, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So, si Jesus ang daan tungo sa langit. Ibig sabihin, walang ibang makakapagbigay ng kaligtasan kundi si Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay, binuksan niya ang pinto ng langit. Ang sino mang tumanggap at sumunod kay Jesus ay nakikibahagi sa buhay ng walang hanggan. So mula sa daan patungo sa misyon, dahil si Jesus ang daan, tayo ngayon ang kanyang mga kasama sa pagpapakita ng daan sa iba. Alright? So, ang ating misyon bilang Katolikong Kristiyano ay ipakilala si Kristo sa mundo upang marami pa ang makapunta sa langit. So, ah sana ay natatandaan nyo yung misyon na minimension ko po sa inyo, no? So, kasi ito ang dahilan kung bakit tinatanggap natin ang kumpil upang mapuspos ng Espiritu Santo at tumugon sa ating tungkulin bilang mga misyonero ni Kristo. Kumbaga sa army, tayo yung soldier, no? So, bakit tayo soldier? May kalaban ba tayo? Siyempre, malalaman natin mamaya, no? May kalaban. So, ang ating pananampalataya ay hindi lang personal na biyaya, kundi misyon. So, paulit-ulit po, no? So, tinawag tayong maging daan ni Kristo para sa iba. So, tandaan, tanging ang Diyos lamang ang magsasabi kung saan tayo pupunta, kahit anumang relihiyon. So, Buddhism, Hinduism, Islam, so pinili tayo ng Diyos na maging Kristiyano pero hindi ibig sabihin na tayo lang po ang pupunta sa langit. Okay? Sabi dito, ako ang mabuting pastol. So literal na kahulugan, ang pastol po ay isang taong nangangalaga at nag-aalaga ng mga tupa or hayop. Siguradong ligtas at may sapat na pagkain ang mga hayop sa kanyang pangangalaga. Pero ano ba ang espiritual na kahulugan nito? So ang pastol ay simbolo ng isang pinuno o gabay ng Diyos nangangalaga sa kanyang bayan, tulad ng pari, obispo o si Jesus mismo bilang mabuting pastol. Tinutulungan niya ang tao na lumapit sa Diyos, gabayan sa tama at iligtas mula sa kasamaan. So, ang pastol ay tao na nag-aalaga ng mga tupa at sa simbahan. Simbolo rin ito ng gabay ng Diyos na nag-aalaga sa atin. So, sabi ni Jesus, ako ang mabuting pastol. Ang mabuting pastol ay hindi lang nangunguna. Siya ay nagmamahal at nag-aalay ng buhay para sa kanyang mga tupa. So, dito, pinapakita ni Jesus na ang tunay na pamumuno ay paglilingkod, service. Okay? At ang tunay na pag-ibig ay pagsasakripisyo. Bilang mga naghahanda sa kumpil, tinatawag din tayong maging mabubuting pastol sa iba. So, kanina ko pa po inuulit yung magiging misyonero tayo, ang maipahayag natin sa iba. So, magiging mabuting pastol tayo sa iba. Marunong umanawa, tumulong, at magmahal tulad ni Kristo. Alright. Ito na si kalaban, no? Yan yung sinasabi natin kalaban. Ang magnanakaw at ang nahulog na anghel. Siguro yan natin doon sa kwento ng anghel, no? Ang tinutukoy na magnanakaw ni Jesus ay hindi lang literal. Ito ay sagisag ng kasamaan at ang mga pwersang lumalayo sa Diyos. So, dito sa lumang tipan, ang kwento tungkol sa mga anghel na bumagsak, mga nilalang na dati nasa piling ng Diyos, ngunit pinili ang pagmamataas at pagsusuway. Okay? So tulad ng magnanakaw, gusto rin nilang nakawin ang kabutihan sa puso ng mga tao. Kaya wag po tayong pumayag. Pumatay sa ating pananampalataya at sirain ang ugnayan natin sa Diyos. Siyempre, hindi tayo papayag.
Pero sa kumpil, pinipili niyong hindi sumama sa magnanakaw, kundi makinig. Gaya ng sabi natin kanina, sa tinig ng mabuting pastol, si Kristo, na nagbibigay ng tunay na buhay. Sa kabilang banda, binalaan tayo ni Jesus tungkol sa magnanakaw, na sumasagisag sa kasamaan at sa lahat ng humihiwalay sa atin sa Diyos. Dumarating ito sa anyo ng tukso, okay? Temptation, kasalanan, at mga bagay na sumirsila sa ating ugnayan sa Diyos. Pero tandaan natin, si Kristo, ang mabuting pastol na nagbibigay ng buhay, hindi kapahamakan. Kaya habang papalapit tayo sa pagtanggap ng kumpil, pinipili nating tumalikod sa kasalanan at sumunod sa tinig ng mabuting pastol. Kaya sa bawat tukso o kasamaan, tandaan natin, may laban sa loob ng puso natin. Pipiliin ko ba ang magnanakaw o ang mabuting pastol? Alright? Ito, may tanong dito. Bakit kailangan maligtas ang tao? Wait lang po, inom lang po ako. Alright. Nagsisimula ang kwento ng ating kaligtasan sa paglikha. Okay, yung number one po, no? Lahat ng bagay, langit, lupa, ilaw, buhay ay nilikha ng Diyos mula sa kanyang kabutihan at pag-ibig. Ibig sabihin, bawat nilalang ay may layunin at ang tao ay nilikha ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Para sa ating mga naghahanda sa kumpil, ito ang paalala ng ating buhay ay hindi aksidente. Tayo ay sinadya ng Diyos upang magmahal, gumawa ng mabuti at maging katuwang niya sa kanyang plano ng kaligtasan. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay na mabuti at maganda. Ang tao ay ginawa niya ayon sa kanyang larawan. Pero sa kaysaysayan ng paglikha, nakita rin natin kung paano ginamit ng tao ang kalayaan sa maling paraan. Kaya pumasok ang kasalanan sa mundo. Dito natin nakita kung bakit kailangan maligtas dahil sa halip na manatili sa kabutihan ng Diyos, tayo ay lumayo sa Kanya. Ngunit kahit nagkakasala ng tao na po ulit-ulit, hindi po sumusuko ang Diyos sa atin. So sa kumpil, ipinapaalala sa atin ang Diyos pa rin ang unang nagmamahal at nagtatayo ng daan pabalik sa kaligtasan. So dito, bakit kailangan nating alamin ang kasaysayan ng ating kaligtasan? Dahil dito natin nakilala kung sino talaga ang Diyos. So sa bawat bahagi ng kasaysayan, pinapakita niya kung gaano niya tayo kamahal. Kapag Kaya kapag naunawaan natin ang kasaysayang ito, mas nagiging totoo at personal ang ating pananampalataya. So, ang Israel ang piniling bayan ng Diyos sa lumang tipan. Ipinakita nila kung paano laging kasama ang Diyos ang kanyang bayan. Kahit maraming pagkakamali, lumalakas ang kanilang pananampalataya sa gitna ng hirap. So, natuto tayo sa kanilang kwento upang maunawaan ang plano ng Diyos. At tulad nila, si Jesus, ang gabay natin sa pagiging mabuting Kristiyano. Bakit pa natin inaaral? Kasi nga, tul parang tulad ng magulang, no, na nagtuturo sa anak na magpakabuti. Ginagawa niya ito upang itama ang mali, palakasin ang pananampalataya at ibalik sila sa kanya. So, dumako naman tayo sa kwento ng paglikha, ang pagkakasala ng tao at ang plano ng Diyos Ama. Dito, makikita natin, tatalakayin natin dito, pinapakita ng Diyos kung paano niya nilikha ang mundo at ang tao. Tinuturo nito na bahagi tayo ng kanyang plano at tinawag tayong maging tapat tulad ng bayan ng Israel sa kasaysayan ng pagliligtas. Okay, so nilikha ng Diyos
ng mabuti at maganda mula sa kanyang kabutihan. Napakaganda po, no? So, totoo. Kaya lang, totoo ba tong kwento ng paglikha? Dahil, oo, totoo ang kwento ng paglikha dahil pinapakita nito sa Diyos ang may likha, may layunin ng mundo, at tayo ay tinawag na maging tapat at responsable sa kanyang plano. Tulad ng bayan ng Israel, tinawag tayong maging tapat. At ito'y alagaan ng mabuti ang nilikha ng Diyos. So, ang Biblia ay higit pa sa history book, no? Pinapakita nito ang plano ng Diyos sa tao, nagtuturo ng pananampalataya, at nagbibigay gabay sa ating buhay bilang Kristiyano. So, kunyari, ihalin tulad natin siya sa isang nobela o diaryo yung Biblia, no? So, yung pinagmulan ng salita ng Biblia, ito ay salita ng Diyos. Inspiradong isinulat ng tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So ang nobela naman ay likha ng tao lamang. Batay sa imagination o sa mga totoong pangyayari pero walang kinalaman sa plano ng Diyos. So, ay, sorry. Ang isa pa, layunin. Ano ba layunin ng Biblia? Turuan tayo ng pananampalataya, moralidad at ipakita ang plano ng Diyos. So, ano ang nilalaman? Higit sa literal na kwento, may spiritual nga at moral. Okay? So, ang Biblia ay salita ng Diyos na nagtuturo sa atin ng pananampalataya at kaligtasan. Okay? Okay. So dito, bakit ba teacher meron bata na nag-o-off ng ilaw? Gusto ko lang po ipakita na nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. So tulad ng pag-off ng ilaw na ito, ganito, ganyan. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. So papasadahan lang po natin siya kung gusto nyo pong mabasa yung buong kwento para ma-appreciate nyo ay nasa Biblia po to sa Genesis. So sa unang araw, nilikha ng Diyos ang liwanag. Sa pangalawang araw, nilikha niya ang kalawakan. Sa pangatlong araw, nilikha niya ang lupa at dagat. Sa ikaapat na araw, nilikha niya ang araw, buwan at mga bituin. At sa ikalimang araw, mga ibon at hayop sa dagat. At dito nilikha na sa ika-anim na araw, nilikha ng Diyos ang hayop sa lupa at ang tao. Alright. So dito naman, tinapos ng Diyos likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya ay nagpahinga sa ikapitong araw na itinuring niyang banal. Dito rin, so pasadaan lang natin, so ginawa ng Diyos ang tao mula sa labok, hiningahan niya sa ilong, at nagkaroon ito ng buhay. Gumawa ang Panginoon ng Diyos ng isang halamanan sa Eden at doon niya dinala ang tao. Ngayon, may sinasabi na sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay at gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Siyempre, yung mga visuals lang natin ito para ito'y maipaliwanag po natin ng mabuti, no? So, sa kaliwa, punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, at sa kanan naman ay punong kahoy na nagbibigay buhay. Minsan napuputol yan punong kahoy na nagbibigay kaalaman. Magiging iba po yung meaning, no? So, tungkol sa mabuti at masama. Alright. So, halamanan ng Eden. May dalawang espesyal na puno nga. So, yan nga, sabi ko, no? So, may dalawang espesyal na puno, ang punong kaalamanan ng mabuti at masama na ipinagbabawal ng Diyos kay Adan at Eva, at ang punong buhay na simbolo ng walang hanggang buhay. So, dito tayo sa punong kaalaman na mabuti at masama, or the tree of knowledge of good and evil. So, ang Diyos ay nagbabawal kay Adan at Eva na kainin ang bunga nito. Kung kakainin nila,
magkakaroon sila ng kaalaman ng mabuti at masama. Ibig sabihin, malalaman nila na ang tama at mali sa paraang hindi pa handa ang tao. So, ang pagsuway sa utos na ito ang nagdala ng unang kasalanan. So, ito namang punong buhay, the tree of life, ang punong ito ay simbolo ng walang hanggang buhay. Matapos magkasala sina Adan at Eva, hindi na nila naabot ang punong ito kaya nagkaroon ng kamatayan sa tao. Mamaya, i-discuss pa natin ng maigi yan. Pero anong aral ito? So, ang Diyos ay nagtatakda kung ano ang tama at mali para sa ating kabutihan. So, ang Diyos lamang po, no? So, ang pagsuway ay nagdudulot ng kasalanan at kamatayan. Ngunit may plano ang Diyos para sa ating kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Ah, doon natin madedetermine o malalaman kung gaano po tayo kamahal ng Diyos. Alright. So, inilagay ng Diyos ang tao sa ah, Garden of Eden upang itong pagyamanin at pangalagaan. So ito, pinapakita ko lang po kung gaano kaganda no sa ating visuals kung yung ang halamanan ng Eden. Oh. So ang tao ay nilikha ng Diyos na maging banal, walang bahid ng kasalanan. So masaya, no? So, ito, noong nilikha ng Diyos ang tao ay nilalang sa larawan ng wangis ng Diyos. Sabi nga natin, so walang sakit, walang pagdurusa at kamatayan. Inatasan ng Diyos na ang tao ay maging tagapangalaga ng lahat ng nilikha. Masaya ang babae at lalaki at lahat ng pangangailangan nila ay pinunan ng Diyos. Alright. Kaso, sabi ng Diyos, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Alright? So, dito tuloy natin yung kwento. So, binatulog ng Diyos ang tao, samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. So, ang tadyang na ito ay ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. So, ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at nagsasama sila na kanyang asawa at sila'y naging isa. Alright, ito na. Ang unang pagkakasala ang pagsuway ni Adan at Eva sa utos ng Diyos. Si Adan at Eva ay sumuway sa Diyos sa halaman ng Eden nang kainin nila ang ipinagbawal na bunga. Ang ahas sa kwento ay hindi lamang isang hayop, kundi representasyon ito ni Satanas, ang kaaway ng Diyos, na naghihikayat sa kanila na gumawa ng kasalanan. So gusto niyang putulin yung ugnayan, magandang ugnayan nila sa Diyos, na nanghihikayat sa kanila na gumawa ng kasalanan. Dahil dito, nagkaroon ng kasalanan sa mundo, kaya kailangan natin ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. So sabi ng ahas, totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos? Huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan, sabi ni Eva. Maari namang kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Okay, so sagot ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bungang yon ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malaman ninyo ang mabuti at masama. Okay. Wait lang, lumaktaw po. Shucks. Sorry po, wait lang po.
Okay. Sorry for that. So, ito na yung tinatawag na orihinal na kasalanan, no? So sabi dito, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. So nalaman nila kung ano ang mabuti at ang masama at napansin nila na hubad pala sila. Pero tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki. Nasaan ka? Nilinlang po kasi ako ng ahas kaya kumain po ako, paliwanag niya. So ano nangyari? Pinalayas ng Diyos sina Adan at Eva sa halamanan ng Eden. So ito na ang simbolo ng nawalang ugnayan ng Diyos. Okay? So dito, at pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ng Diyos ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang naninigas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ninuman ang punong kahoy ng buhay. So dito, ah, hindi man eksaktong nakasulat ang salitang nagsara ang pintuan ng langit, malinaw sa Biblia na ang kasalanan ay nagdulot ng paghihiwalay sa Diyos, pagkawala ng grasya at pagkawala ng karapatang pumasok sa buhay na walang hanggan. So dito ang sabi, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. So dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. So ang kasalanan ay equals kamatayan, no? So, kaso, pero hindi po galit ang Diyos na basta nagsasara ng pinto, kundi ang kasalanan mismo. Okay? Alright. Pero may tanong, ang simbahan ba ay laban sa kaalaman? Ang simbahan ay hindi laban sa kaalaman o agham. Bagamat magkaiba ang pananampalataya at agham, pareho silang nagmumula sa Diyos. Tandaan po natin, pareho silang nagmumula sa Diyos at hindi maaaring magtutol. Sinasabi ni Pope John Paul II na ang pananampalataya at katwiran ay parang dalawang pakpak na nagdadala sa ating kaluluwa patungo sa katotohanan. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng pananalig at paggamit ng isip, mas maunawaan natin ang Diyos at ang kanyang nilikha. Ano pa? So ang simbahan ay isa sa pinakamalaking tagapagtaguyod ng karunungan, lohika at agham. Ang tunay na kaalaman ay nagmumula sa Diyos. Sa halaman ng Eden, ang kasalanan ng tao ay hindi pag-aaral kundi pagmamataas. Ang pag-angkin sa kapangyarihan ng Diyos na tukuyin kung ano ang tama at mali. Diyos lamang po, ano, nakakaalam ng tama at mali. Okay. So dito, itong mga pamamaraan ng Diyos upang, wait lang, wala pala akong video. Sorry. So, ang mga pamamaraan ng Diyos upang disiplinahin ang kanyang bayang mahal. Sa lumang tipan, minsan ginagamit ng Diyos ang pagpapalayas, pagkalupig o pagkaalipin bilang paraan ng pagdidisiplina ng kanyang bayan. Hindi ito parusa lamang, kundi paraan upang maituro sa kanila ang tamang landas, ipakita ang kanyang pagmamahal, at palakasin ang kanilang pananampalataya. Tulad ng mabuting magulang, katulad natin, kung sinong magulang dito, gusto ng Diyos na bumalik ang kanyang bayan sa kanya at mamuhay ng tapat. Okay. So,
dito, sa kabila ng mga kasalanan, maraming pagkakamali at pagkukulang ng Israel, may planong pagliligtas ang Diyos. Ipinapakita ito sa mga tipan at pangako sa lumang tipan, tulad ng pangako kay Abraham na i-discuss natin mamaya, sa bayan ng Israel na patuloy na nag-aalay sa kanila, gagabayan at magbibigay ng pag-asa para sa kanilang kaligtasan at pananampalataya. So pinapaalala nito na laging may plano ang Diyos para sa tao kahit sa gitna ng pagkakasala at paghihirap. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Okay. So ito na po yung tinatawag natin dito sa English ay Bridge of Salvation, no? So dito, pinapakita ang talatang ito na ang kasalanan ay nagdadala ng kamatayan. So ito, kasalanan ay nagdadala ng kamatayan. Hindi lang pisikal kundi espiritual ng naghihiwalay sa tao mula sa Diyos. Ngunit, may pag-asa at kaligtasan. Ang Diyos ay nagbigay ng biyaya at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang plano sa tao. So sinasabi dito sa Romans 6:23 na ang kasalanan ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng buhay ng walang hanggan. Sa tulay ng kaligtasan, ang kasalanan ang bangin na naghihiwalay sa atin sa Diyos. At sino? Sino po yung bridge natin? Si Jesus ang tulay na nag-uugnay sa atin muli sa Kanya. Kailangan lang po natin sumasampalataya. Okay po? So, tandaan nyo po ito yung ah, tulay ng kaligtasan or bridge of salvation. Kasalanan, kamatayan. So, si Jesus Jesu Kristo. So, dito regalo, nandito ang Diyos, kailangan natin ng pananampalataya. Alright. Dito. So, ganito tayo kamahal ng Diyos, no? Itong talata na ito. Pinapakita ng Juan 3:16 kung gaano kamahal tayo ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang anak upang maniniwala tayo sa kanya. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at hindi mapahamak sa kasalanan. Okay. So dito na tayo kay Adan at Eva. Matapos mapalayas, sinabi ng Diyos kay Adan na kailangan niyang magtrabaho at maranasan ang kamatayan. Kay Eva naman na magkaroon ng hirap sa panganganak at pareho silang nawala sa Eden. Ngunit pinangako pa rin ng Diyos ang kaligtasan sa hinaharap. So matapos sila mapalayas, nagsimula ang buhay ni na Adan at Eva sa mundo ng hirap at paggawa. Nagkaroon sila ng mga anak. At sa paglaki ng sangkatauhan, lumitaw ang mga unang kwento ng pagsunod at pagsuway sa Diyos sa kanilang mga anak. Sino tong mga anak nila, no? Isa sa pinakamahalagang kwento sa lumang tipan ay ang buhay ni Cain at Abel. Ito yung anak ni Adan at Eva. So, gaya nga ng sabi kanina, pagtapos mapalaya sa Eden, nagkaroon sina Adan at Eva ng anak. So, si Cain at si Abel. Si Cain ay magsasaka at si Abel ay pastol. So, naghandog silang pareho sa Diyos, pero pabor sa Diyos ang alay ni Abel. So, dito, nagselos si Cain at sa kasamaang palad, pinatay niya ang kapatid niya. Ipinakita nito na ang kasalanan ay hindi lamang laban sa Diyos, kundi laban din sa kapwa at mahalaga ang tamang puso sa lahat ng ginagawa natin. So dito, inilarawan ni Abel si Jesus na mabuting pastol, isang inosente na namatay dahil sa kasalanan ng iba. Di ba ganun po si Jesus Christ? Okay. So dito, nung namatay di ba ang anak ni Adan at Eva ay si Abel at Cain. Nung nawala si Abel ay pinanganak si Seth. So pagkatapos namatay si Abel, ipinanganak ni Adan at Eva si Seth bilang kapalit. So siya ang pinagkaloob ng Diyos upang ipagpatuloy ang linya ng matuwid at maging masimula ang tipan sa mga sumusunod na
henerasyon. So, ano nangyari kay Cain? So, si Cain, matapos patayin si Abel, ay naging manlalakbay sa lupa at binigyan ng Diyos ng proteksyon. Nagkaroon siya ng mga anak at sariling lahi. Si Abel naman ay hindi nagkaanak dahil siya nga ay pinatay at ang kwento niya ang unang halimbawa ng kasalanan laban sa kapwa. Ang mga anak ni Cain ay nagpatuloy sa kanyang lahi, gumawa ng mga lungsod, pero kasama din sa kanilang lahi ang kasamaan at karahasan. Okay? Okay, so dumako naman tayo kay Noe. Sino ba si Noe? Si Noe ay isang matuwid na tao sa gitna ng masama at makasalanang mundo. Ang Diyos ay nalungkot sa kasamaan ng tao at nagpasya sa lipulin ang lahat sa pamamagitan ng malaking baha. Ngunit pinili niya si Noe dahil siya ay tapat at masunurin. So inutusan siya ng Diyos na gumawa ng arakang kahoy o arko na malaki upang mailigtas ang kanyang pamilya at dalawa sa bawat uri ng hayop, lalaki at babae. So, dito maraming tao ang tumawa at pinagtawanan si Noe dahil sa laki at kakaiba ng arka at iniwan nila ang babala ng Diyos. Ngunit si Noe ay nagtiwala at sumunod. So ayon sa Biblia, ang nakasakay sa arka ni Noe ay 8 tao lamang. Lahat mula sa kanyang pamilya, si Noe, asawa ni Noe, 3 anak nila, si Shem, si Ham at si Japet, at ang asawa ng 3 anak. Kaya 8 tao ang nakaligtas sa malaking baha kasama ang mga hayop. At true enough, ito na nga, dumating ang baha. Nung dumating ang baha, lahat ng masama ay nalunod. Ngunit si Noe, ang kanyang pamilya at mga hayop ay ligtas sa arka. Matapos humupa ang tubig, lumabas sila, nagtayo ng altar at gumawa ng Diyos, ang Diyos ng tipan sa pamamagitan ng bahaghari. Tandaan o rainbow, tanda ng kanyang pangako na hindi na muling lilipulin ang mundo sa ganitong paraan. So ano po ang aral nito? Ang pagsunod sa Diyos. Kahit pinagtatawanan o mahirap ay nagdudulot ng kaligtasan. So ang kasamaan ay may kaparusahan. Ngunit may plano at awa ang Diyos sa mga tapat. So sa kwento ni Noe, ang baha ay simbolo ng binyag dahil naglilinis ito sa kasamaan at nagdadala ng bagong buhay sa Diyos. So ang arka naman ay simbolo ng simbahan na nagliligtas sa atin at nagtuturo ng tamang daan. Ipinapakita nito sa pamamagitan ng Diyos at simbahan. Tayo ay ligtas at natuto tayong sumunod kahit mahirap o pinagtawanan gaya ni Noe. Okay? Okay pa po ba kayo? Pa-heart naman dyan, oh. Andyan pa ba kayo? Pa-heart naman. Salamat po. Alright. Ito na yung bahaghari. Okay. So, ang bahaghari o rainbow sa kwento ni Noe ay may espesyal na kahulugan ayon sa Biblia. So, matapos humupa ang baha, ipinakita ng Diyos ang bahaghari bilang tanda ng kanyang tipan kay Noe. Ibig sabihin nito ay pangako ng Diyos na hindi na niya muling lilipulin ang mundo sa pamamagitan ng baha. So, ang bahaghari ay tanda ng pag-ibig, awa at katapatan ng Diyos sa kanyang plano ng kaligtasan. Uulitin ko po, ang bahaghari ay tanda ng tipan ng Diyos kay Noe na ipinapakita ang kanyang pangako at pag-ibig sa tao. Pinapaalala nito na laging may awa at plano ang Diyos para sa kaligtasan ng mundo. Okay? Oh. Okay. Hindi ko re-require na mag-open kayo ng camera kasi umuulan. But if you can, maganda po na mag-open ng camera para at least nakikita ko rin kayo, no? Para tayong nangungusap lang. Kasi parang mahirap magsalita walang kausap eh. Okay. So dito, isang araw, salamat po. Isang araw sumakay si Jesus at ang kanyang mga alagad sa bangka upang tumawid sa lawa. Habang naglalayag, natulog si Jesus sa layag kahit may malakas na bagyo. Natakot ang mga alagad
At ginising siya, sinabing, Ginoo, hindi mo ba alintanan na nalulunod tayo? Sinabi ni Jesus, tahimik, humupa ka na. At sa agad humupa ang bagyo at nagkaroon ng katahimikan. So dito, ang aral pinapakita na kahit sa gitna ng panganib, mapayapa si Jesus at may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Alright? So natututo tayo na magtiwala sa Kanya kahit sa mahirap na sitwasyon. Okay. Sa talatang ito, si Jesus ay nagsasabi kay Pedro na siya ang magiging haligi o pundasyon ng simbahan. Okay? Makinig po ha kasi lahat po ng sinasabi ko ay nandun po sa ating quiz at tingnan nyo na lang kung saan. So, kailangan pong makinig kayo. Okay? So, ipinapakita nito ang simbahan ay matibay at hindi kayang sirain ng kasamaan o ang impyerno. So ang simbahan ang ginagamit ng Diyos upang ipagpatuloy ang kanyang misyon ng pagliligtas sa mundo at si Pedro bilang unang papa ay simbolo ng pamumuno sa pagkakaisa ng simbahan. Yung pagkakabanggit ko po ng simbahan dito ay napaka-importante dito sa pagkukumpil ninyo, no? Kasi tayo ay pag-receive ulit natin ng Holy Spirit, tayo ay magiging misyonaryo sa pagpapalaganap ng ebanghelyo sa iba. So sinasabi ni Jesus kay Pedro na siya ang pundasyon ng simbahan. Diba? Si Peter is the rock. So at hindi kayang sirain ng kasamaan ang simbahan. Ganun, katibay po. So dito, pinapakita nito ang simbahan ay matibay at ginagamit ng Diyos para ipagpatuloy ang kanyang misyon sa pagliligtas sa mundo. So si Jesus mismo ang nangangalaga sa simbahan. Okay? Right. Dito na tayo sa patriarka o sinisimulan na ang Diyos ang kanyang gawain ng kaligtasan. Di nga po ba, ang sabi ko kanina, bakit ba natin kailangan pag-aralan ito? Dahil dito makakapulot tayo ng mga aral kung ano ang naging plano ng Diyos sa atin despite ng mga ah, pasakit at paghihirap na binibigay ng tao. So dito, bigla pa, hindi ko makita eh. Oh. So dito, si Seth, from Seth, kay Noe, kay Shem. So ang mga patriarko dito ay si Abraham, si Isaac, si Jacob na may 12 na anak, papunta kay Judah, papunta kay David, at papunta kay Jesus. Diba nga po sabi natin kanina, para masabi natin na mahal ang Diyos, mahal natin ang Diyos ay dapat kilalanin natin siya, no? Parang tao lang din yan, di ba? Hindi mo naman magiging kaibigan yung isang tao kung hindi mo ito kikilalanin. So, ganito rin po yun. So, nakikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Alright. So, dito, tinawag ni Yahweh si Abraham mula sa Ur. Ang Ur ay isang ano yan, place. Place po yan. So, dito, tinawag ng Diyos si Abraham na umalis sa Ur at pumunta sa lupang ipapangako. Nangako ang Diyos na gawin siyang dakilang tao at pagpapalain ang lahat ng bansa sa pamamagitan niya. So dito, kailangan natin malaman yung mga kwento nila, no? So pinapakita nito ang pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. So ito yung isa sa mga rason kung bakit natin ito inaaral, no? So ang Ur ay isang lungsod sa Mesopotamia kung saan lumaki si Abraham. Dito siya inutusan ng Diyos na umalis at pumunta sa lupang ipapangako na nagturo sa kanya ng pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. So, ang lupang ipinangako sa Diyos kay Abraham ay ang Kanaan, kung saan ngayon ang Israel at mga karatig lugar. Pinangako ito ng Diyos bilang tahanan ng kanyang pamilya at simula ng kanyang plano para sa kaligtasan. Okay. Sinusubukan ko po na magkwento na hindi po kayo maboboard, no?
Okay. So dito, ah, si Abram, ama ng maraming bansa, hindi na Abram ang itatawag sa iyo kundi Abraham sapagkat ngayoy ginawa kitang ama ng maraming bansa. Please take note of that. So si Abraham ay tinawag ng Diyos upang maging ama ng maraming tao at itaguyod ang kanyang tipan. So iniwan niya ang kanyang sariling bayan at naglakbay sa lupang ipinangako ng Diyos kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Alright. Dito, sinubukan ni Yahweh ang katapatan ni Abraham. Marahil ay alam nyo itong kwento na to, no? So isang araw, sinubok ng Diyos si Abraham. Inutusan siya ng Diyos na ialay ang kanyang anak na si Isaac bilang handog sa bundok ng Moriah. Kahit mabigat sa puso, sumunod si Abraham at naglakbay kasama si Isaac at dalawang tupa para sa handog. Habang handa na siyang ialay si Isaac, tinawag siya ng Diyos at sinabi, "Huwag mong saktan ng bata." May nakita silang tupa na nakatali at isang palumpong at ito ang inalay ni Abraham sa halip na yung kanyang anak na si Isaac. Ano ang aral na kapupulutan po natin dito? So dito, kaya natin pinag-aaralan ng lumang tipan. Ito yung mga aral na gusto nating matutunan, no? So ito, pinakita ni Abraham ang malaking pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kahit na pinakamahirap na pagsubok. Mahirap po, no? Anak niya yung iaalay niya. Okay. Number two, pinapakita nito na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at hindi niya tayo iiwan sa ating pagsunod. Tulad ng tupa na ipinalit kay Isaac, si Jesus ang handog ng Diyos sa sangkatauhan para sa ating kaligtasan. Ang Diyos nga, inoffer niya yung si Jesus Christ na anak niya, no, para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. So dito sa huli, prinotektahan ng Diyos si Isaac at pinatibay ang tipan. Magiging ama si Abraham ng maraming lahi at lahat ng bansa ay pagpapalain sa pamamagitan ng kanyang lahi. Okay? So, I hope natatandaan nyo yung bawat kwento magmula kay Noah, Abraham. Ayan. Alright. So, dito naman, ang kwento ito, binigay ni Isaac kay Jacob ang kanyang pagbabasbas. May kwento ito eh. So, ito si Esau, ang panganay, at dapat makatanggap ng espesyal na biyaya mula sa ama niyang si Isaac. Ngunit isang araw, pagod at gutom si Esau at binenta niya ang kanyang karapatan bilang panganay kay Jacob kapalit ng isang mangkok ng pulang patani. Gutom na gutom. Okay? Nang dumating ang pagkakataon, nagkunwaring si Jacob na siya si Esau at pinaniwala ang kanyang ama. Dahil dito, nakuha ni Jacob ang espesyal na biyaya na dapat para kay Esau kasi may rule ang mga panganay eh. So, babanggitin natin dito. Pero ano muna yung aral? So, dito, pinapakita ng kwento na ang kasakiman at panlilinlang ay nagdudulot ng hidwaan at problema. So mahalaga ang pagpapahalaga sa karapatan at pagtiwala ng plano ng Diyos. Okay? So matapos makuha ni Jacob ang biyaya at pagpapala ng kanyang ama na si Isaac sa pamamagitan ng paglilinlang kay Esau na karinig si Esau at labis na nagalit. So sino ang panganay at anong karapatan niya? Si Esau ang panganay na ang panganay na anak ni Isaac at Rebeka. So, ayon sa kaugalian at batas sa lumang tipan, ang panganay ay may karapatan sa doble o espesyal na mula sa ama kabilang pamumuno sa pamilya. Pero dahil gutom na gutom siya, naibigay niya tuloy ang kanyang karapatan kay Jacob. Okay. So ito naman, ang 12 na mga anak na lalaki ni Jacob na naging mga ama ng mga tribo ng Israel. So pinapakita natin dito na mula sa linya ni Judah ay dito, ah
nawala. Ay dito, nagmula si Jesus at si Joseph naman ang nagligtas ng kanyang pamilya sa Ehipto. So pinapakita nito ang ginagamit ng Diyos ang tao kahit may kasalanan o hidwaan para sa kanyang mga plano. Okay. So dito, sabi na natin kanina, paborito si Jacob. So paborito ni Jacob si Jose. Dahil siya ay anak ni Rachel, mabait at masipag, at dahil pinakita ng Diyos na may espesyal na plano para sa kanya. Ang paboritismo na ito ang naging dahilan ng selos ng kanyang mga kapatid. Kung natatandaan nyo, si Cain at Abel, ganun din no? Sa pagseselos din bumagsak. So dito, may ang kwento ng tangkang pagpatay kay Jose. So si Jose ay paborito ni Jacob at dahil sa mga panaginip niya ay nagpapakita na balang araw ay mamumuno siya sa pamilya. So nagselos ang kanyang mga kapatid. Isang araw habang nagbabantay sila ng tupa, plano nilang patayin si Jose. Ngunit sa huli, hindi nila ito pinatay. Sa halip, binenta nila siya sa mga Ismailita o mga ngalakal na papunta sa Ehipto at sinabihan ang kanilang ama na patay na si Jose sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang balabal na may dugo. Okay. So dito, binenta si Jose. No? Sa talatang ito, pinakita ang pangyayari kung saan ang mga kapatid ni Jose ay nagdesisyon na ibenta siya sa mga Midyanta na papunta sa Ehipto. So, binenta nila si Jose sa halagang 20 pilak at dinala siya sa Ehipto bilang alipin. Kung natatandaan nyo, meron ding isang nagbenta, di ba? Si Judas yun. Okay. So, anong aral nito? So, pinapakita nito ang selos at galit ng mga kapatid na nagdala sa masamang desisyon. Ngunit sa kabila ng masamang plano ng tao, ginamit ng Diyos ang pangyayari para sa kanyang plano ng kaligtasan. Sa kalaunan, si Jose ay naging tagapagligtas ng kanyang pamilya at ng maraming tao sa Ehipto. Okay, so binenta siya ng 20 pilak sa mga mangangalakal. Right. So dito naman tayo ngayon sa dumako tayo sa pagkakaalipin sa Ehipto. So I just hope nino-note nyo po yung mga changes ng stories natin, no? Alright. So panaginip. So dito, habang nasa Ehipto bilang alipin at bilangguan si Jose, narinig niya ang panaginip ng Paraon, ang hari ng Ehipto. Ang panaginip ay tungkol sa 7 taon ng kasaganaan sa bansa, nasusundan ng 7 taon ng matinding taggutom. So ang asawa ni Potifar ay tinangkang lokohin si Jose. Pero tumanggi siya at nanatiling matapat sa Diyos. Kahit siya ay ipinakulong, ginamit pa rin siya ng Diyos para sa kabutihan at karunungan. So dito, dahil sa karunungan na pinagkaloob ng Diyos, na ipaliwanag ni Jose ang panaginip, ipinayo niya sa Paraon na mag-ipon ng pagkain sa panahon ng kasaganaan upang may sapat na pagkain sa panahon ng taggutom. O di ba ginagawa rin natin dito pag may bagyo, no? Nag-grocery tayo, no? So dahil dito, hinirang siya ng Paraon bilang tagapamahala ng buong Ehipto na may kapangyarihan at responsibilidad sa paghahanda para sa taggutom. So anong aral dito? Ipinapakita nito ang karunungan at tiwala sa Diyos ay nagdadala ng tagumpay. Okay? So ginamit ng Diyos si Jose upang iligtas ang maraming tao kasama na ang kanyang pamilya mula sa gutom. So dito, nakikita natin, kasi nung wala na makain, lumipat sila, nagkaroon ng reunion, nagkita-kita sila, at dito, pinatawad ni Jose ang kanyang mga kapatid at muling nagkita ang amang si Jacob. So, matapos maging tagapamahala sa Ehipto at iligtas ang bansa mula sa gutom, yun nga, dumating ang mga kapatid ni Jose upang humingi ng pagkain. Sa umpisa, natakot si Jose at sinubok ang kanilang puso, ngunit sa huli, pinatawad niya ang kanyang mga kapatid at
panliling lang at pagbebenta sa kanya noon. So, ganun siya kabait, no? Nagpapatawad. At ito nga yung sinasabi kong paulit-ulit kanina kung bakit natin pinag-aaralan yung kasaysayan, itong ah, lumang tipan na ito. Kasi kapupulutan po natin siya ng aral. So, nagpakita siya ng pagmamahal at paggaling at muling nakilala si Jacob. So, anong aral dito? Ang aral, pinapakita nito ang pagpapatawad ay mahalaga at nagdadala ng pagkakaisa sa pamilya. Okay? So, pwede po nating i-apply sa ating buhay. So, ginamit ng Diyos ang mga pangyayari kahit masama noon para sa kabutihan at kaligtasan ng marami. Okay. Ito naman, paglipat ni Jacob at ang kanyang angkan sa Ehipto. So, nang magkaroon ng malalang gutom sa Kanaan, inutos ng Diyos at pinayuhan si Jose, ang kanyang ama, na lumipat sa Ehipto upang maging ligtas at magkaroon ng pagkain. So si Jacob, ang Israel, kasama ang kanyang pamilya, mga anak at apo, ay lumipat sa Ehipto at tumira sa lupain ng Goshen. Right? So sa pamamagitan nito, napanatili ng pamilya ni Jacob ang kanilang buhay at naging pundasyon ng lahi ng Israel sa Ehipto. Ano ang significance o aral nito? So dito, pinapakita nito na ginagamit ng Diyos ang mga tao para sa kanyang plano, kahit sa mahirap na sitwasyon. Ang paglipat ay simula ng kwento ng Israel sa Ehipto, na maghahanda sa kanila para sa hinaharap na pagliligtas sa ilalim ni Moises. Alright, so dito na. Lumipas ng maraming taon, nalimutan na si Jose, dumami ang mga Israelita at naging banta sa mga Ehipsyo. So, inalipin ang mga Ehipsyo ang bayang Israel. So matapos lumipas ang maraming taon, namatay si Jose at ang kanyang henerasyon sa Ehipto. Ang mga bagong paraon ay nalimot kay Jose at natakot sa dami ng mga Israelita. So, dahil sa takot, inalipin ang mga Ehipsyo, ang mga Israelita, pinagbubuhusan ng matinding trabaho at sinubukang kontrolin sila bilang banta sa kanilang bansa. So, anong aral dito? So, pinapakita nito na kahit tapat at pinagpala ng Diyos ang isang tao, may mga pagkakataon ng pagsubok at hinaharap. Ano pa? Mahalaga ang pananatiling tapat sa Diyos at pagtitiwala sa kanyang plano. Okay. So dito, matapos lumipas ng maraming taon at dumami ang mga Israelita sa Ehipto, nalito at natakot ang mga paraon sa dami nila. Inutos niya na patayin ang lahat ng sanggol na lalaki ng mga Hebreo upang mabawasan ang kanilang bilang at pigilan ang kanilang paglakas. Ngunit, sa kabila ng utos na ito, prinotektahan ng Diyos ang mga sanggol. Ang mga Israelitang babae tulad ni na Shifra at Puwa ay tumangging sundin ang utos ng Paraon at nagtago ng mga sanggol. Isa sa mga sanggol, alam niyo kung sino to, di ba? Isa sa mga sanggol ng nakaligtas ay si Moises, na kalaunan ay ginamit ng Diyos upang iligtas ang bayan ng Israel mula sa pagkaalipin. Alright. So dito naman, noong panahon na nag-utos si Paraon na patayin ang lahat ng sanggol na lalaki ng mga Hebreo, isang ina ang nagtago sa kanyang anak sa loob ng isang basket at pinalutang sa ilog ni Nilo. Dito, natagpuan siya ng prinsesa ng Ehipto na nahabag at inampon ang bata. Pinangalanan niya itong Moises na ibig sabihin ay hinango mula sa tubig. So lumaki si Moises sa palasyo ng Paraon at nakatanggap ng edukasyon at karangalan. Ngunit sa kanyang pagtanda, nakita niya ang isang Ehipsyo na nananakit sa isang Israelista. Okay? At pinatay niya ang Ehipsyo dahil dito siya ay tumakas sa Midian kung saan nag-asawa siya at nagkaroon ng pamilya. Okay. So dito,
Kinabukasan nalaman ito na nagtakbuhan na si Moises mula sa Ehipto sapagkat natakot siya, no? Sa galit ng Paraon, tumakas siya sa lupain ng Midian kung saan nag-asawa nga siya. So anong aral dito? Kahit nagkamali si Moises, ginamit pa rin siya ng Diyos para sa kanyang plano ng pagliligtas. Kung manonotice nyo po, laging ganun yung sinasabi natin, no, sa plano ng pagliligtas. So, alright. Dito na tayo, dumako tayo sa tinawag ni Yahweh si Moises. Okay. So dito naman, wait lang po. So nagpakita dito habang nag-aalaga si Moises ng kawan ng kanyang biyenan sa Midian, nakakita siya ng isang palumpong na nag-aapoy, ngunit hindi nasusunog. Nang lapitan niya ito, narinig niya ang tinig ng Diyos na tumatawag sa kanya. Sinabi ng Diyos, "Ako ang Diyos ng inyong mga ninuno, Abraham, Isaac at Jacob. Isusugo kita upang iligtas ang Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto." Nag-alinlangan si Moises sa una at nagtanong, paano ako makagagawa ito? Pinangako ng Diyos na siya ang magiging kasama ni Moises, magbigay ng kapangyarihan at karunungan upang makuha ang kalayaan ng Israel. Aral, pinakita na ang Diyos ay palaging kasama ng kanyang pinili at may plano para sa pagliligtas. Tinuruan tayo na magtiwala sa Diyos na at kahit sa mahirap na natatakot na gawin sapagkat may gabay at protection siya. Okay. Dito naman, matapos tawagin ng Diyos si Moises sa nag-aapoy na palumpong pinuntahan niyang Paraon upang hilingin na palayain ang mga Israelita mula sa pagkakaalipin. Sa simula, tumanggi ang Paraon at hindi pinakawalan ang bayan ng Diyos. Bilang tugon, pinadala ng Diyos ang 10 salot, yon, yan. Kabilang ang pagdami ng mga palaka, lamok, kulisap at sa huli ang pagkamatay ng panganay na lalaki. Sa bawat salot, pinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at awa para sa kanyang bayan. So, anong aral? Pinakita ng Diyos ay makapangyarihan at tapat sa kanyang plano. So, tinuruan tayo na maging matapang at manindigan para sa katarungan tulad ni Moises at nagtiwala sa Diyos. So, itong 10 salot na ito, dahil tumanggi ang Paraon na palayain ng Israel, ipinadala ng Diyos kay Moises ang 10 salot. Ayan na nga, tubig, dugo, palaka, lamok, sakit sa hayop, at iba pa. Okay. Dito, bago ipadala ng Diyos ang huling salot sa Ehipto, ang pagkamatay ng lahat ng panganay na lalaki, inutusan niya ang mga Israelita na maghanda ng isang espesyal na handog, isang tupa o batang kambing bawat pamilya. Dapat itong sabay-sabay na ihanda at ipapatay, kasama ang ulo, mga paa at laman loob. Okay? So ang dugo nito ay ipapahid sa mga pintuan ng bahay bilang handa ng ipagpapasa ang kamatayan ng pagnanay at maligtas ang pamilya. So dapat huwag mag-iwan para sa kinabukasan. Kailangan ubusin upang maipakita ang buong pagsunod at pagtiwala sa Diyos. So, ito ang tinatawag na unang Paskwa. At dito nagsimula ang tradisyon ng pagdiriwang ng Paskwa bilang paalala ng pagliligtas ng Diyos sa Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Aral, ano? Pinapakita ulit ang kahalagahan ng pagsunod sa utos ng Diyos at pagtitiwala sa kanyang plano. Pinapakita rin ang sakripisyo at pagpapatalaga ng bawat pamilya para sa kaligtasan ng kanilang bayan. Pa-heart naman po ulit dyan. Nandyan pa po ba kayo? Thank you po, Jeff. Thank you po. Okay. Dito naman tayo.
Bago ang uling salot sa Ehipto, ang pagkamatay ng lahat ng panganay, inutusan ng Diyos. So, yun na nga, inutos niya kanina, no? So, dito, yun, no? Ang dugo sa pintuan ay tanda na ang bahay ay pinoprotektahan ng Diyos. Yan ang ibig sabihin po nun. So, kapag nakita ng Diyos ang dugo, lalampasan niya ang bahay at hindi papatayin ang panganay sa loob. Ang buong Ehipto ay parurusahan, ngunit ang mga Israelita ay ligtas dahil sa kanilang pagsunod at pananampalataya. Ano ang aral ulit? So pinagpakita na ang pagsunod sa utos ng Diyos ay nagdadala ng proteksyon at kaligtasan. Okay, so ang tupa at ang dugo nito ay simbolo ng sakripisyo at pagliligtas na nagtuturo sa atin tungkol sa pagpapakasakit ni Jesus para sa ating kaligtasan at hinaharap. Okay. So dito, matapos ihanda ang mga Israelita ang kanilang mga tahanan, pinadala ng Diyos ang huling salot sa Ehipto. At ito ang pagkamatay ng lahat ng panganay na lalaki. No? Ulit lang. So, dito, pinapakitin nito ang kapangyarihan ng Diyos at ang kahalagahan ng pagsunod sa Kanya. Okay? Ito rin ang paunang simbolo ng sakripisyo at pagligtas na matutuloy sa hinaharap sa pamamagitan ni Jesus. So dito naman ang dagat na pula. So pagtawid sa dagat na pula at ito rin ay simbolo ng binyag. So nang palayain na ang Diyos si Moises at mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto, hinarang sila ng hukbo ng paraon sa harap ng dagat na pula. Pinagkaloob ng Diyos ang isang himala. Hinati niya ang dagat upang makatawid ang Israelita sa tuyong lupa. So ang pagtawid ay simbolo ng pag-alis sa dating pagkakaalipin, pagtalikod sa kasalanan at simula ng bagong buhay bilang bayan ng Diyos. Anong aral? So tulad ng binyag sa Kristyanismo, ang pagtawid sa dagat ay nagsasaad ng bagong simula, paglilinis mula sa kasalanan at naging bahagi ng bayan ng Diyos. Kung matatandaan nyo po, meron pa tayong isang example kanina na simbolo ng binyag at yun yung baha, no? Kay Noah, kung natatandaan nyo po. Okay, so pinapakita ng Diyos ang palaging kasama at nagliligtas. Alright. So, dito, bakit kailangan mabinyagan? Okay? Tandaan mo ang sinabi kong ito, sabi ni Juan. Maliban ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Okay? Ang binyag ay tanda ng bagong pagsilang sa espiritu at paglilinis sa kasalanan. So tayo ay nabinyagan na, no? Kaya tayo ay kukumpilan. Okay, para ma-strengthen yung Holy Spirit na tinanggap natin ng binyag, na tatanggapin nating muli dito sa kumpil dahil meron tayong misyon na ibigay sa iba o iaral sa iba yung ebanghelyo. So pinapakita nito ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay nagsisimula sa binyag. Okay, tandaan po natin yon. Kung saan tayo ay nagiging bahagi ng bayan ng Diyos at tinutulungan ng Espiritu Santo upang mabuhay ayon sa kanyang kalooban. So mahalaga ang binyag dahil ito ang simulan ng buhay bilang Kristiyano. No? Pinapakita rin nito ang malakas na ugnayan natin sa Diyos, paglilinis mula sa kasalanan at sa pagtanggap ng Espiritu Santo. Okay, so dito naman, sabi ni Jesus, ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. So dito, pinapakita nito ang pananampalataya ay Jesus at pagtanggap ng binyag ay susi sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Okay? So ang binyag ay hindi lamang simbolo po, kundi isang aktwal na paraan na pagtanggap ng biyaya ng Diyos at pagiging bahagi ng kanyang pamilya. Pakakatandaan po ninyo yon. So mahalaga ang pagsasampalataya at pagtanggap ng binyag para sa kaligtasan. Okay? So ang binyag ay salvation para sa kaligtasan. Pinapakita rin ng Diyos ay nagbibigay ng malinaw
na pagpipilian sa tao, sumampalataya at mabuhay o tanggihan at mawalan ng biyaya. Alright? Okay. So dito dumako tayo sa ang batas, simbolo ng pakikipagtipan ng Diyos sa kanyang bayang Israel. So ano yung pangako ng Diyos na mahalin at protektahan ang kanyang bayan? Okay. So dito naman, matapos iligtas ng Diyos ang Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto, ginabayan niya ang kanyang bayan sa kanilang paglalakbay patungong Kanaan, ang lupang pangako. So ang lupang ito ay ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang mga inapo. Okay, descendants. So ayon sa kaysaysayan, si Kanaan, anak ni Ham, ay isinumpa ng Diyos, kaya ang lupaing ito ay pinagkaloob sa lahi ni Sem na kabilang sa mga Israelita. Sa paglalakbay, pinakita ng Diyos ang kanyang gabay, proteksyon at pagtuturo sa Israel upang maging kanyang tapat na bayan. Aral. So dito, pinapakita nito ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Ngayon, kanina pa natin inuulit yun, no? Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. So, tinuturuan tayo na magtiwala at sumunod sa plano ng Diyos kahit mahaba o mahirap ang ating paglalakbay. Uulitin ko po, kaya po natin pinag-aaralan ito ay para po ay kapulutan natin ng aral. At marami na po tayong aral na minention magmula sa simula hanggang ngayon. Alright. So dito, pinili ng Diyos si Aaron, kapatid ni Moises, bilang unang mataas na saserdote ng Israel. So ang layunin ng pagkakasaserdote ay paglingkuran ang Diyos at ialay ang sakripisyo sa kanyang ngalan para sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan. So ginabayan ni Moises si Aaron at ipinalawig ang sistema ng pag-alay sa bahagi ng pagsamba at pagtuturo sa mga Israelita upang lumayo sa idolatria at maling pagsamba. Di nga po, may iba silang sinasamba. So sa pamamagitan ng pare, so sa pari lang po, napapalapit ang tao sa Diyos at naipapakita ang pagtiwala at pagsunod sa Kanya. Ano pong aral? So dito, pinapakita nito na ang paglilingkod sa Diyos at pagpapakabanal ay mahalaga para sa isang bayan. Right. So tinuturuan tayo na ang sakripisyo at pag-aalay ay simbolo ng pagsunod at pananampalataya sa Diyos. At sa huli, ito ay nagtuturo sa atin tungkol sa pinangmakataas na sakripisyo ni Jesus. So dito naman po, dito nakipagtipan ng Diyos sa bayang Israel. Ito ay simbolo ng tipan ng Diyos kay Moises, ang 10 utos. So binigay ng Diyos ang 10 utos kay Moises, isang tanda ng tipan. Sabi dito sa Exodus, kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit ako'y aking itatangi. Kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pare at isang bansang banal. Okay. Kwento ng gintong baka. Okay, dito, habang si Moises ay nasa bundok Sinai at tumanggap ng mga utos ng Diyos, ang mga Israelita ay naging hindi mapagtiwala at natakot sa pagkawala niya. Nainip sila eh. Ang tagal daw ni Moises. So dahil dito, gumawa sila ng gintong baka at sinimulang sambahin ito bilang Diyos na malaking kasalanan sa Diyos. Okay? So, nang bumaba si Moises at makita ang ginawa ng kanyang bayan, nagalit siya at winasak ang unang kopya ng 10 utos. Ngunit sa kabila ng kanilang kasalanan, pinatawad ng Diyos ang Israel matapos ang pagtanggap ng panalangin ni Moises at binigyan sila ng pangalawang kopya ng 10 utos. Aral! Ano pong aral dito? So pinakita nito ang pagsamba sa ibang Diyos
o bagay ay kasalanan po. So, tinuturuan tayo na manatili sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos kahit mahirap o nakakatakot. Ang Diyos ay mahabagin. Alright? Okay. So, dito naman, okay. Dahil sa pagpapatuloy na kasalanan, pagdududa at kawalan ng pananampalataya ang unang henerasyon ng Israelita, ipinataw ng Diyos na manatili sila sa disyerto sa loob ng 40 years. Okay po? Take note, 40 years. Ang layunin dito ay turuan sila ng pagtitiwala sa Diyos at paghuhubog sa kanilang pananampalataya bago pumasok sa lupang pangako. Sa kasamaang palad, ang unang henerasyon ay hindi makapasok sa Kanaan, maliban sa ilang natatanging individual na tapat sa Diyos. So, ang pananatili sa disyerto ay oras ng paghuhubog. So, ano pong aral dito? Pinapakita nito na ang kasalanan at kawalan ng pananampalataya ay may bunga, ngunit may pagkakataon pa rin para sa pagbabago at pagtutuwid. Nakita niyo po kung gaano po tayo kamahal ng Diyos. Tinuruan tayo na magtiwala sa plano ng Diyos. Okay. So, dito, reklamo sila ng reklamo. Wala daw tubig, walang makain. So, dito, yung nangyari, yung kwento ng mana sa disyerto na niligtas ang Diyos ang Israel mula sa Ehipto at naglagay sila, nagutom ang bayan. So, pinadala ng Diyos ang mana, isang kakaibang pagkain mula sa langit na bumabagsak tuwing umaga. Pakaswerte po nila, no? So, araw-araw ay kinukuha ang bawat pamilya ang sapat para sa isang araw. At tuwing Biyernes, doble ang dala. Doble ang dala dahil walang mana sa Sabado. Ang mana ay simbolo ng pagtulong at pagkalinga ng Diyos at paalala na dapat magtiwala at manalig sa Kanya sa araw-araw nating pangangailangan. So ano pong aral nito? Pinapakita nito na ang Diyos ay palaging nagtataguyod at nagbibigay ng pangangailangan ng Kanyang bayan. Alright. So dito naman, ang kwento ng lungsod ng Jericho, kasi dito, matapos na muna si Moises at pumasok sa lupang pangako, pinamunuan ni Josue ang paglusob sa lungsod ng Jericho. So inutusan ng Diyos na ilibot ang buong Israel ang pader ng lungsod sa loob. Sa ikapitong araw, tumunog ang mga trumpeta at sumigaw ng buong bayan at bumagsak ang mga pader ng Jericho nang hindi nila kailangan pang lumaban. Anong aral dito? So dito, pinapakita nito na ang tagumpay ay nagmumula sa Diyos, hindi lamang sa lakas o talino ng tao. Okay po? Pusuan po natin yun, no? Pinapakita nito na ang tagumpay ay nagmumula sa Diyos, hindi lamang sa lakas o talino ng tao. So, tinuturuan tayo na, salamat po, tinuturuan tayo na sumunod sa utos ng Diyos. Alright. So, dito na tayo sa mga hukom. Okay. So, dito, um, nang panahon ni wala pang hari ang Israel, ginawa ng bawat isa ang lahat ng kanilang magustuhan. So dito, 12 mga pinunong pinili ng Diyos. So yan. So tulad ng mga hari, ngunit hindi namamana ang kapangyarihan mula sa panahon ng pagkamatay ni Josue hanggang bago magkaroon ng unang hari ng Israel. Okay. So dito, pinapakita lamang dito, so pwede niyong reviewin yan, ang mga tao ay nalugmok sa kasala, paulit-ulit lang nagalit ang Diyos, nilupig ang Israel, pagsisisi ng Israel, tapos ililigtas ng Diyos, magkakaroon ng kapayapaan, mamamatay ang hukom. So paulit-ulit na gawa ng bayang Israel sa panahon ng mga hukom. Okay. Dito tayo sa kwento ni Samson. Kinala niyo si Samson, no? So, pinanganak si Samson bilang bata ng pangako ng Diyos. Okay, kilala si Samson sa hindi pangkaraniwang lakas. Tingnan niyo naman sa picture, oh, na binigay ng Diyos at sa kanyang katapangan sa pagkikipaglaban sa mga kaaway ng Israel. So, sa kabila ng kanyang lakas, nahulog si Samson kay Delilah.
na nagtaksil sa kanya. Pinutol niya ni Delia ang buhok ni Samson at nawalan siya ng lakas. Pinahintulutan siyang bilhin at ikulong ng mga Filisteo. So, anong aral nito? Siyempre, hindi sa buhok po, no? So, pinapakita na ang lakas at tagumpay ay galing sa Diyos at hindi sariling kakayahan lamang. So, tinuturuan tayo na manatiling tapat sa Diyos kahit may tukso o panganib sa paligid. At ang kwento ni Samson ay simbolo rin ng pagbabalik loob at sakripisyo para sa bayan ng Diyos. Right. Okay, mga hari naman tayo ngayon. So, dito ang kwento ni Samuel, si Samuel ay pinanganak sa panalangin ng kanyang ina, si Hana, na matagal nang nananalangin sa Diyos para sa anak. Pinadala niya sa templo si Shilo upang paglingkuran ng Diyos. So, kilala si Samuel bilang huli sa mga hukom ng Israel. So, dito, itituring huli sa mga hukom isang haring propeta at saserdote na nagpahid ng langis sa unang dalawang hari ng Israel. So, sina Haring Saul at Haring David bilang tanda na sila ay pinili ng Diyos. So, sa kanyang pamumuno, pinayuhan niya ang bayan ng Israel at tinuro ang pagsunod ng Diyos upang maging tapat at maligaya. Ano ang aral? So, ganun ulit, tinuturuan tayo ng pagiging tapat at tinitingnan ng Diyos ang puso ng tao ay mas mahalaga kesa sa kapangyarihan o posisyon. Right. So dito, ang kwento ng paghiling ng hari. So matagal na pinamunuan ng mga hukom ang Israel, ngunit sa kalaunan, hiniling ng mga Israelita na magkaroon ng hari upang pamunuan nila gaya ng kanilang mga kalaban. Hindi natuwa si Samuel at sinabi ng Diyos na ang hiling nila ay pagtanggi sa kanyang pamumuno. Ngayon, pinaliwanag ng Diyos na ang hari ay magbibigay ng batas, hukbo at kabuhayan. Ngunit maaari ring maging mapang-api at magdulot ng paghihirap sa tao. Sa kabila nito, pinayagan ng Diyos ang kanilang hiling at pinili niya si Saul bilang unang hari ng Israel. Okay, tandaan po ninyo, aral. So anong aral? Tinuturuan tayo na magtiwala sa plano ng Diyos kahit minsan gusto natin ng iba. O, ganun din po sa buhay natin ngayon, di ba? So pinapakita nito ang paghiling sa Diyos at pagtitiwala sa Kanya ay mas mahalaga kaysa sa gusto ng tao. Okay. So dito naman, kwento ng pagkakapili sa Saul bilang hari, so inutusan ng Diyos si Samuel na pumili at pahiran ng langis si Saul bilang unang hari ng Israel. So ang pagpahid ng langis ay simbolo ng pagkapili ng Diyos. Okay, tandaan po ha, sa pagkakaloob ng piyaya at kapangyarihan at pagtatalaga sa isang espesyal na tungkulin. So pinapahiran po ng langis. Hindi ito ordinaryong langis. Ito ay tanda ang taong pinahiran ay kinilala ng Diyos upang mamuno at maglingkod sa kanyang bayan. Aral, pinapakita na ang tunay na pamumuno ay mula sa Diyos at ang hari ay dapat sumunod at maglingkod sa Kanya. Tinuturoan tayo na kahit sa ating buhay, ang Diyos ay nagpili sa atin para sa mabubuting gawa. Okay. So dito naman, si David at Goliath, ang Israel ay nakipaglaban sa mga Filisteo at si Goliath, isang higanteng mandirigma, ay naging insulto sa Israel at nanakit sa kanilang mga sundalo. Si David, isang batang pastol, ay nagpunta sa kampo ng Israel upang dalhin ang pagkain ng kanyang mga kapatid. Doon niya narinig ang pag-aalipusta ni Goliath sa Diyos at sa Israel. Bagaman maliit at walang karanasan sa digmaan, nanampalataya si David sa Diyos. Kumuha siya ng 5 bato at isang tirador at hinarap si Goliath na pagkalaki-laki. Sa tulong ng Diyos, pinabagsak ni David si Goliath sa pamamagitan ng isang bato sa ulo at tinalo ang hukbo ng mga Pilisteo. So anong aral nito? Pinapakita nito na ang pananampalataya sa Diyos ay higit sa lakas o laki ng kaaway.
Tinuturuan tayo na magtiwala sa Diyos sa gitna ng hamon at na kahit ang maliit o mahina ay maaaring magtagumpay sa tulong niya. Di po ba? Ayos. Alright. So dito naman, ah, malapit na po. Matapos tinalo ni David si Goliath at naging tanyag sa Israel, napansin ni Haring Saul ang kanyang tagumpay. Natakot si Saul na maagaw ni David ang kanyang trono dahil sa pagmamahal at suporta ng bayan para kay David. Dahil dito, plinano ni Saul na patayin si David kahit siya ay tapat na tagasunod at lingkod ng Diyos. Sa kabutiang palad, palagi siyang tinutulungan at ginagabayan ng Diyos upang makaiwas sa panganib at magpatuloy sa plano. Aral, pinapakita na kahit may takot o galit ang ibang tao, ang plano ng Diyos ay laging magtatagumpay. Okay. So dito, ngunit dahil sa katapatan, ni David sa Diyos, siya ay magiging pangalawa at pinakadakilang hari ng Israel. Siya ang nagbuklod ng lahat ng tribo ng Israel. Tapos dito, ang tipan ng Diyos kay David, pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari. At pagtatangi ko ang kanyang kaharian, siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan. Magmula ang maghahari ang bayan magpakailanman. Okay. So dito, si Kristong Hari, anak ni David, so nakukonect nyo po, no, yung ay, ano natin, pagkasunod-sunod. So ang anak ni David ang pinakahihintay na Mesiyas at tagapagligtas. So sa simula, si Haring Solomon na anak ni David ay nagpakita ng lubos na karunungan at pagtitiwala sa Diyos. Ngunit, kalaunan ay nahulog sa kasalanan ng idolatriya. So, pinarusahan siya ng Diyos. So dito naman, pinapakita lang natin ang pagkakahati at pagkalupig at pagpapatapon ng bayan ng Diyos ay dinulot ng kanilang pagkakasala. So dito naman, ah, yung taga-Syria, ang Syria ay isang kapangyarihang kaharian sa hilagang silangan ng Israel. So, kilala siya sa pakikipagdigma sa laban sa Israel. Ang taga-Babylon, Babylon ay malakas na imperyo na sumakop sa Israel at nagdulot ng pagtapon ng mga Hudyo. So, ang taga-Persya naman, ang Persya ang sumakop sa Babylon at nagpalaya sa mga Hudyo na pinahintulutan bilang bumalik sa Jerusalem. Ang mga Romano, ang Imperyong Romano ang namuno sa panahon ni Jesus at sa maagang Kristyanismo. Sila ang humatol kay Jesus na ipako sa krus, ngunit sa pamamagitan ng pangyayaring ito, naligtas ang buong sangkatauhan. Ang mga Grego ay kilala sa kultura, sining at filosofya. Okay. So dito naman, pagkatapos makailang ulit, nagpasalin-salin, malulupig, lubos na pananabik ng bayan sa Diyos. Okay. So dito, ang Mesiyas, Hebrayong salita para sa ang pinahiran. Kristo, galing sa Grego, salita na Kristos, ang pinahiran. So matagal nang hinihintay ng mga Hudyo ang isang tagapagligtas. Inaasahan ng mga Hudyo na ang darating na Mesiyas ay isang malakas na pinuno. Okay. Ang hindi nila inaasahan na ang tagapagligtas ay isang anak ng karpintero na mamamatay lamang sa krus na parang isang karaniwang kriminal. So dito, hinamak siya ng mga tao at tinakwil, nagdanas siya ng hapdi at hirap, wala man lang pumansin sa kanya, binaliwala. So tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Kasi dito, si ayon kay Propeta Isaias, ang darating na Mesiyas ay nagpapakasakit. So, suffering servant daw siya. So, tayo ay gumaling dahil sa paghihirap na dinanas niya at sa mga hampas ng kanyang tinanggap. So, merong planong pagliligtas ng Diyos. Uulitin ko po, ngunit may plano upang sa kanyang pagpapasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay, tayo ay magkaroon ng pag-asa aakyat sa langit. So, yung susunod po na kwento nito, yung sa bagong tipan ay ibang teacher na po yung magtuturo nito. So, tayo ay tapos na. So, maraming maraming salamat. Pa-heart naman po dyan bago tayo manalangin ng pagtatapos. Okay?
In the name of the Father, of the Son, Holy Spirit, Amen. Panginoon naming Diyos, salamat po sa aming natutunan ngayon tungkol sa iyong dakilang plano ng kaligtasan mula sa noong unang panahon. Tulungan mo po kami na matutong magtiwala tulad ni na Noe, Abraham at Moises na laging sumunod sa inyong kalooban. Naway maihanda ang aming puso para sa susunod na aralin kung saan mas makikilala namin si Jesus, ang katuparan ng lahat ng inyong pangako. Puspusin mo kami ng Espiritu Santo upang maging tapat na saksi ng iyong pag-ibig bilang mga anak ng simbahan. Amen. In the name of the Father, of the Son, Holy Spirit. Amen. At thank you po. All right, yay. Thank you very much po, Teacher Christy Ann. So, pa-stop sharehan para I can take a group shot para sa mga, teka muna Okay, style. Ay, nawala ako sa ano ko, yung view ko. Ayun, gallery. There you go. Okay. Pa-on ang camera nyo para like si Ate Lucia, baka hindi siya marunong mag-screenshot eh. So, para I can help her also. So, pa-on naman ang mga camera nyo. May mga umalis na ba? I hope wala pa. Alright, sige. There we go. Reminder ha, reminder. Mag-screenshot kayo kasi i-upload nyo yung screenshot ng attendance nyo sa Google Classroom. Okay? If you attended the orientation yesterday, diniscuss po namin yan. I-upload nyo siya doon sa Google Classroom. Okay? Sana kanina habang nagtuturo si teacher, yung may mga slides pa, nag-ano na kayo, nag-take na kayo ng photo. Okay, so one group shot please. Okay. Ako na bahala sa attendance mo, Ate Lucia. Okay. All right. So thank you very much. Yung susunod nating class would be on November. Kuya Ronald, kailan? Sorry. Sorry. I'm sorry. Wait lang. I have to allow you to unmute. Okay, you can unmute Sa na po. Thursday po, kita-kita tayo sa Thursday, same time, 7 Yes. p.m. Yan po, si Teacher Ronald de Guzman, siya po yung magtuturo sa inyo yung second part ng Okay. Pagdang Kasaysayan Oo. Ligtas sa Based bagong. naman sa New Testament naman tayo. Yung Okay. climax ng love story Ikaw ang ni ano na. Jesus sa atin. So everyone, thank you very much for staying. And I hope you really learned a lot. Na-post na yung homework nyo, yung questions. So just go to Google Classroom and then upload your proof of attendance and the answers to your test, your homework. Okay? All right. So thank you very much. Thank you, Sir Ronald. Thank you, Christian. Bye-bye. Bye. Thank you po, thank you po, Tita Linda, thank you po. Thank you po, Tita. You have to unmute po para marinig ko kayo. Okay. There you Thank you go. very much, Alma. Opo, thank you po. Sana kung nakapag-screenshot or kinuha niyo siya ng picture na nanonood siya. Pwede naman po. Tinunan ko. I-forward ko. Tinunan ko Ah, kanina. okay. Tapos ibibigay yun. Kanino ko dito na lang sa Viber? Hindi po, meron pong Google Classroom. Sige. Po siya. Patulo na lang ako kay Patis. Okay. Meron sa Google Class eh. Okay po, Hindi ko sige po. alam yun eh. Okay Sige. po, thank you po, tita. See you. Okay, thank you. Good night. Bye. Bye-bye. Good night po.